doon sa isang, eto malapit na din ho ito mga bossing. At tingin ko yung kaso naman ito, Nobel. Oh, Matibag! hop! Pansin ko doon sa mga post ni Respicio ngayon, mga kababayan. Boses na lang yung hindi natatakot eh. No? Pero kung makikita mo habang yung nagsasalita siya at sinasabi, Matibag, NBI Director, you are a large piece of... May kaba, may takot na yung mata niya eh. Ngayon, ito mga bossing, wala na ito. No, patapon na ho ang buhay nito. From dati pinapanood ko pa ito, si Respicio, doon sa TikTok. From dati, kahanga-hanga, ngayon, parang basura na ho, mga kababayan. Matibag! Matibag! Hindi ko marinig. Ayan. Oh, Takot ba kayo kay dami Mangilan-ngilan na. Matibag! Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay Matibag? sabi ni Tina B, parang gago. Hindi, simula naman umpisa nung nakita ko ito, ganyan na yan si Respicio eh. Yung tipo bang ang gagawin niya, lalakihan niya yung boses niya para magmukha ho, mga kababayan, na matikas, astigen at walang kinatatakutan. No? Di naman sumasagot maayos ang mga tao. Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Mga taga Reyna de la Mercedes. Ito yung inihalal nyo na Vice Mayor. Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! Okay, kaya pala wala na, nauubos na kayo, no? At yung mga pagtitipon po na mga ginagawa nila mga ganito, mga bossing, iilan na lang ang pumupunta. Social distancing pa, yung kadalasan. Yung kay Bato nga, aarestuhin na. Di ba? Aarestuhin na ho sa Senado si Bato de la Rosa. Ilan po ang pumunta? Kakaperanggot, kakaunti lang ho. At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Sandali, ang hilig nitong mga ito, no, na isama lahat. Yung tipo bang, kami buong Pilipinas, hanggang ngayon, no, mga bossing, hanggang ngayon, ano sinasabi nila? 32 million daw po ang taga-suporta o ang supporter ng Vice Presidente. 32 million kami bumoto kay Sara Duterte. Yung iba nga dyan, baka kalahati na nga. O higit pa sa kalahati. Yung bumaklas na at hindi na sinusuportahan ng Vice Presidente. Huwag kayong mandadamay na. Kung kayo, kayo lang. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition. Kaya pala ang sabi ni William TV, magtatago na rin yan sa Davao. Malamang ho, sir. Inciting to rebellion. Di ba? Bigyan natin Di ba ang sinasabi mo, ay rebellion, rebellion, kung di ako nagkakamali, doon sa sinasabi niya, hinihimok yung publiko, tinatanong pa, ready na ba kayo? Gusto niyo bang mamatay? Ulit, diba? Nang dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike, ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong... Ano para takutin? Para takutin. Bakit to mga kababayan? Isa-isahin natin yung kay Defensor may kaso. 'Di ba? Pati pamilya niya doon kasama nga ho yung mga
yung bahay, bemba, yung bahay bembangan ni Defensor. O, di ba, ng pamilya ni Defensor, mga kababayan. O, si Marcoleta, ano yung kaso kay Marcoleta? Di po ba yun yung hinihintay natin at ang akala natin, wala na yung tungkol po doon sa sose ni Marcoleta na siya mismo ang may pag-amin na hindi niya isinulat yung mga nag-donate sa kanya nung panahon ng kampanya. Oh, di yung mga kampo ni Marcoleta. Naku, wala pa po yan. Hindi pa po kampanya nung mga panahon na yan. Nung nagkaroon ng donation o ganito, kaya hindi po isinulat. So ayun. Mga kababayan, ang tawag dito, mas yun pa yung naikaso sa kanya. Wala palang kampanya pa na nun. Ibig sabihin, tumatanggap ka ng pera habang ikaw ay congressman na mas lumala pa ho, mga bossing. At yung sinasabi nitong mga ito, mga kababayan, ano po? Sila-sila na lang ang gumagawa. Tayo, pag tinanong tayo, bakit nakasuhan si Marcoleta? Dahil doon sa sose niya. Di ba? Ano po ang sabi sa sose? Kailangan lahat ng magdo-donate sa iyo ng pera, isusulat mo dito sa sose na ito. Yun po ang itinakda ng batas. Pero umamin si Marcoleta sa Net25. Hindi niya isinulat. O, di ba? Dito kaila Mike Defensor, pinasok ni Raid, mga kababayan, yung kanilang bahay bembangan, may nakita, may mga gumagamit pa na ipinagbabawal na gamot, etc., etc. O, di ba? Lagi tayong may maipapaliwanag at may papakita na mga ebidensya. Pero yung mga DDS, mga bossing, hanggang ngayon po, puro pagbibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, pati nga si Martin Romualdez, di ba? Kahit po, alisin ko lang itong si Harold Respicio, mga bossing, ibabalik ko din. Kahit po, mga kababayan, dito sa Vice Presidente, ayan, di ba? Yung mga bribery, may mga tumatayo na mga tao, ang sinasabi nila, eto, nakatanggap kami ng 25 to 50,000 na nakalagay sa puting sobre. Yun pong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ng dating speaker na si Martin Romualdez. Ultimo ho tayo, natunghayan ho natin yun, mga kababayan. Di ba? At ito pong impeachment para po sa Vice Presidente natin, lahat po yan may ebidensya, mga bossing. Kaya lang yung kampo ng Vice Presidente lagi pong umiiwas na magpaliwanag. Kaya ang ending, eto pong mga DDS, wala po silang maipukol, maibalik, maibato o maipandepensa man lang para doon sa para diyan sa iniidolo nilang si Sara Duterte na ating Vice Presidente po. Di ba? Ngayon, sandali, nakita ko lang din ito. Ombudsman, pinapasagot din pala itong si Chis Escudero. Kasi tahimik si Chis Nakita ko lang mga kababayan. Ombudsman orders Escudero to answer plunder complaint. Kailan lang to? Mayo 21, ng isang araw lang, kahapon lang yata. No? Ano kaya sagot ni Chis Escudero na dito? Sasagot na naman si Chis Escudero. Ang lahat ng ito po, ang may pakana ay si Martin Romualdez. Baka ganun na naman ang isagot ni Chis Escudero dito. Anyway, alisin na natin yan. No? Dito tayo kay Respicio ulit. Pero natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Parang may tama sa ulo. Parang may tama sa ulo to si Respicio. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yon, di ba?
Oh, nagpapaliwanag na si boss. Ano, ito pala yung pamamaraan niya kung paano magpaliwanag. Okay, okay. Alright. Matibag! Oh. Alright. Isa pa. Lakasan ninyo ha. Matibag! Tik na yan, may toyo. Sabi ni Geneva Sardena, may toyo. Sabi ni Ralis Carlenga, may amats din pala. Oh, yan oh. Gusto nyo next BBM? Alright, sagutin ninyo. Ang gusto natin gawin kay BBM. Ala, kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron akong sinabi nung nakaraang Rage Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, wag kayong sumagot! Putik na yan. Ibang klase yung mga ninyo, patawag ninyo sa mga tao, tapos tatanungin na, gusto niyo na ba silang patayin? Grabe tong mga to. Diyan tayo kinakasuhan eh. Oh. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi inciting yun, di ba? I'm just asking. Nagpapaliwanag na pala si Respicio dito, doon sa May kaba na, takot na din. And sumasagot lang kayo. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin ninyo, ang gusto nating gawin kay BBM. Alright! Gusto nyo? Alright. Wag lang patayin kasi yung patayin, illegal yun eh. Alright? Okay, handa na kayo. Lakasan ninyo. Iparinig nyo kay BBM. Hanggang matakot siya sa kanyang upuan. Ha? BBM! Sandali, hindi ko ako kasi sanay yung video kagaya ng mga nakikita natin sa Facebook, yung nakatanga lang yung tao doon. Tapos walang sinasabi habang ipine-play niya yung yung ibang mga video o yung mga videong nakuha sa internet. Pero dito kay Respicio, maaaliw ka eh. No? Matatawa ka, clown na clown ho ang datingan eh. Alright. Isa pa. BBM! Okay. Alright. Halo-halo. Pwede. Walang kaso yun. Walang kaso yun. Ito, isang tanong ito. Ganito yung mga nila, parali nila, pawelga nila. Paulit-ulit lang na ganito. Parang wala kang makuhang aral, wala kang makuhang mapulot na kung ano-anong maidudulot na maganda sa buhay mo no? Wala ulit kaso ito. Pero gusto kong tanungin sa inyo, ang sagot sa gusto nating gawin sa korupsyon. Pwede nating sagutin, panatilihin, pwede rin naman nating sabihin patayin. Hoy, nagagalit sa iyo si Ma'am Suzuki Buwak, sakit sa tenga namin. Alright? Lakasan ninyo Anong gusto nyong gawin sa korupsyon sa Pilipinas? Patayin! Miski naman kami gusto namin mawala ang korupsyon sa Pilipinas Pero sa nakikita natin, lalong-lalo na po dito sa mga hakbang at ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos, nakikita naman natin na talagang kinikilusan at gumagalaw ang presidente upang sugpuin po ang korupsyon, mga kababayan. Kaya nga 'di ba, ayan, nagtatag sila ng ng ICI. Kaya lang yung mukhang mga nando sa ICI hindi kinaya dahil malalaking mga pangalan yung nababanggit at nasasangkot. 'Di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos lahat 'yan, mga kababayan. Yung mga paglatag ng mga malalaking mga construction company. Kaya nga diyan, 'di ba?
nabuko yung mga diskaya, etc. Kaya, kung ano man yung iniisip nyo dyan, tanggalin si President Marcos para masugpo ang korupsyon, parang walang maniniwalang Pilipino sa ganung estilo ho, mga kababayan. Anyway, tinapos ko na, tinanggal ko na. Wala naman tayong makuhang maganda kay Respicio. No? Ako'y magpapaalam muna, mga boss chief mo, sir. Sama-sama tayo bukas, alas 8, alas 9 ng umaga. Dito pa din po sa Mark Ramos Channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, and mag-share. At 38,000 na lang po. No? At 600,000 na tayo. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.